Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Isinusulong sa Kamara ang isang panukala na magtatatag ng kauna-unahang ospital para sa mga overseas Filipino workers o mga OFWs. Itinutulak ito nila later Representative Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang House Bill 7227 o OFW Hospital Act. Sa ilalim ng panukala, magtatayo ng Level 3 Hospital na direktang pamamahalaan ng Department of Migrant Workers. Magbibigay ito ng komprehensibong serbisyong medikal sa mga OFWs mula pre-employment medical exams, 24/7 na telehealth habang nasa abroad, hanggang gamutan at referral services sa mga na-repatriate. Saklaw din ang mga miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration at ang kanilang mga dependents. Isasama ang pondo ng proyekto sa taunang General Appropriations Act kapag naisabatas naman ang panukala. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala mga ka-vibes, mariing tinanggi ng hepe ng Philippine National Police na si Jose Melencio Nartates Jr. ang aligasyon na nagpapatuloy ang mga pagpatay sa ilalim naman ng kasalukuyang administrasyon. Ang pahayag ay tugon sa sinabi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman na nagpapatuloy umano ang killings kahit matapos na ang termino ni Duterte. Ayon naman kay Nartates, kung may datos anya ang kampo ng depensa, dapat itong ilahad. Tiniyak din ng PNP na iniimbestigahan din ang bawat kaso ng pagkamatay at may umiiral na internal na proseso para panagutin ang sinumang pulis na mapapatunayang sangkot. Inatasan din ng PNP Chief ang Directorate for Investigation and Detective Management na repasuhin ang mga kasong isinampa laban sa mga pulis mula noong July 2022. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, posibleng mas mabigat na dagdag presyo sa langis ang asahan sa mga susunod na linggo matapos ang panibagong pagtaas ngayong araw. Simula alas 6 ng umaga kanina, nagtaas ng 1 peso and 90 centavos kada litro ang gasolina, 1 peso and 20 centavos naman sa diesel at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa Department of Energy, dulot ito ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Wala pa umanong o sa kasalukuyang galaw ng presyo ang epekto ng mga pag-atake ng United States at Israel laban naman sa Iran. Babala ng Department of Energy, kung magpapatuloy ang sigalot, maaring mas mataas na dagdag presyo pa ang maranasan ng mga motorista sa susunod namang mga linggo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.